Bago dumating ang mga Kastila, may isang kahariang mayaman sa ginto. Isang bayang may koneksyon sa mga imperyo ng Asya. Ngunit sa kasaysayan, tila ba kinalimutan? Ito ang Rajahnate ng Butuan, ang Golden Kingdom ng Mindanao. At ngayon, ilalantad natin ang kwento ng isang bayang minsang kinilala ng buong mundo. It's time, Solid Archers. Welcome to Watchlight, kung saan asintado ang bawat kaalaman. Noong ika-10 hanggang ika-13 siglo, ang Butuan ay isang makapangyarihang kaharian sa hilagang bahagi ng Mindanao. Hindi lang ito basta-bastang barangay o tribo. Ito ay isang Rajahnate, pinamumunuan ng mga raha na may sariling pamahalaan, ekonomiya at kultura. Ayon sa mga tala ng mga Tsino, tinatawag nila ito na Butuan at may record pa ng isang embahador na pinadala sa China taong 1001 AD. Halos 500 taon bago dumating ang mga Kastila. Pero ano nga ba ang meron sa Butuan? Ginto. Hindi lang basta alahas, kundi sining. Natagpuan ng mga arkeologo ang mga ginintuang maskara, sinturon, hikaw at mga gamit sa ritual. Lahat gawa sa purong ginto. Mayroon pa ngang sinasabing death mask na isinusuot ng mga maharlika sa kanilang huling hantungan. Simbolo ng kapangyarihan at yaman. Hindi katakataka kung bakit ang Butuan ay tinawag na Golden Kingdom. Hindi lang pangloob ang ginto ng Butuan. Nakipagkalakalan ito sa Srivijaya Empire ng Indonesia, dinastiyang Song ng China, at posible sa mga Arabong mangangalakal. Paano? Sa pamamagitan ng kanilang teknolohiya sa dagat, ang balangay. Isang sinaunang bangka na kayang tumawid sa malalayong karagatan. Sa Butuan natagpuan ang pinakamatandang balangay boats sa buong Southeast Asia na ngayon ay makikita sa Butuan National Museum. Kapag pinag-uusapan ang sinaunang kabihasnan ng Pilipinas, lagi nating naririnig ang Tondo at Maynila. Oo, mga makapangyarihang bayan din sila. Pero ang kaibahan, ang Butuan ay naitala sa kasaysayan ng mga banyagang imperyo, habang ang Maynila at Tondo ay halos wala pang naitalang kontak bago dumating ang Kastila. Sa katunayan, sa dokumentong Tsino na Zhu Fan Zi noong 1225, isinulat ni Zhao Rugua ang tungkol sa Butuan bilang isang mayamang lugar na nag-aalay ng ginto sa China bilang tanda ng pagkakaibigan. The people of Butuan have much gold. They send embassies, often to pay tribute. Sa madaling salita, kinilala ng mga emperador ng China ang Butuan bilang isang lehitimong kaharian, hindi lang maliit na barangay. Ayon sa mga matatanda ng Butuan, may isang raha na sinasabing pinakamahusay na mandaragat ng kanilang panahon, si Raha Kiling. Sinasabing minsang naglayag si Kiling kasama ang kanyang hukbo sa gitna ng bagyo, sakay ng isang higanting balangay na gawa sa pinakamatibay na kahoy. Ngunit imbes na iligtas lang ang sarili, dinala niya ang mga maharlika ng Butuan sa isang ligtas na pulo at doon pinayabong ang kalakalan. Ang alamat ay patunay kung gaano kahalaga ang dagat at bangka sa kanilang kultura. Hindi lang ito sasakyan, ito ang dugo ng kanilang kabihasnan. Bukod sa ginto at bangka, may mga natuklasang butong tao, banga, kasangkapan at mga strukturang posibleng bahagi ng templo o palasyo. Ipinapakita nito na ang Butuan ay may sariling sistema ng pananampalataya, arkitektura at pamumuhay, isang advanced na sibilisasyon. March 1521, pagkatapos ng mahabang paglalayag mula sa Spain, Brazil at buong South America, sa wakas ay narating ni Ferdinand Magellan ang baybayin ng Pilipinas. Unang dumaan si Magellan sa Humunhon sa Samar, kung saan siya magalang na tinanggap ng mga katutubo. Pero ang una niyang tunay na diplomatikong ugnayan ay sa isang makapangyarihang lugar sa Mindanao, ang Butuan. Ayon sa mga tala, si Magellan ay nakipag-ugnayan kay Raha Siago, ang pinuno ng Butuan. Dito nagsimula ang unang pakikipagkasundo at trading agreement sa pagitan ng mga Kastila at mga lokal na hari. Nang dumating ang mga Kastila sa Butuan,
Dito nila nasilayan ang isang bagay na hindi nila kailanman nakita sa Europa. Sa mismong salita ni Antonio Pigafetta, chronicler ni Magellan, isinulat niya, piraso ng ginto, kasinlaki ng itlog at mani, ay natatagpuan sa lupa ng hari. Lahat ng pinggan ng hari ay ginto. Maging bahagi ng kanyang bahay ay may palamuti ring ginto. May suot siyang seda sa ulo at 2 malaking hikaw na ginto sa kanyang tainga. Meron siyang punyal na ang hawakan ay purong ginto at ang kaluban ay ukit na kahoy. Ang kanyang mga ngipin ay may 3 tuldok ng ginto bawat isa. Parang may gintuang tanikala sa kanyang mga ngiti. Ang hari na ito ay si Raja Siago, ang pinuno ng Butuan noong napadpad si Magellan. Hindi lang siya mayaman, siya'y sagisag ng kapangyarihan, karangalan at kultura. At hindi lang ito kwento ng yaman, ang Butuan ay sangkot sa masalimuot na ugnayan ng mga kaharian. Si Raja Siago ay pinsan ni Raja Humabon ng Cebu, habang ang isa pang anak ng Butuan, si Batara Shah Tenga, ay naging sultan pa ng Sulu noong 1600. Alam mo ba? Ayon kay Florina Capistrano Baker, isang curator ng pabansang museo, mas marami at mas maganda pa ang gintong natuklasan sa Butuan kumpara sa Sumatra na siyang sentro ng kilalang kaharian, Srivijaya. Srivijaya ang itinuturing noon na pinakamakapangyarihang kaharian sa karagatan ng Timog Silangang Asya. Pero kung pagbabatayan ng ginto, maaaring mas mayaman pa ang Butuan kaysa sa Srivijaya. Ginagamit ng mga sinaunang Butuanon ang ginto sa kanilang mga imaheng pangrelihiyon, korona ng hari, earrings, belt, bracelets, at kahit sa mga patay bilang death mask na isinusuot sa mukha bilang tanda ng dangal hanggang sa kabilang buhay. Kung ganun kayaman at kaunlad ang Butuan, bakit tila nawawala ito sa mga textbook? Isa lang ang sagot, kolonyal na kasaysayan. Mas binigyang pansin ng mga mananakop ang mga lugar na kanilang kinontrol gaya ng Maynila at Cebu. Naiwan ng Butuan, isang gintong alaala sa gilid ng kasaysayan. Ang Rajanate ng Butuan ay hindi alamat, hindi haka-haka. Ito'y buhay na patunay na ang Pilipino matagal nang biyasa sa sining, pamumuno at pakikipag-ugnayan sa buong mundo. Hindi ito kwentong dapat itinatago sa gilid ng pahina. Ito'y yaman ng ating pagkakakilanlan. Kaya, kung gusto mo pang tuklasin ang mga nawawalang pahina ng ating kasaysayan, isubscribe mo na ang Archlight. Dito, binubuhay natin ang mga kwento na halos makakalimutan na ng mundo. Anong masasabi mo sa video na ito, Solid Archers? I-comment mo lamang sa ibaba ang iyong sagot. Siya nga pala, bago tayo tuluyang magtapos, shoutout muna sa ating mga Solid Archers na sina. Hanggang sa susunod, Solid Archers, it's time